Magandang gabi, kaibigan. Minsan, sa paglayo natin sa isang kalungkutan at kabiguan, hinahanap natin ang ginhawa at kapayapaan sa malayong lugar. Ngunit lingid sa atin, higit na kapahamakan ang atin palang daraanan. Sa gabing ito, simulan natin ang isa na namang kwento ng kababalaghan. Pamamagatan natin, huwag mo akong patayin sa takot. Sa isa na namang gabi ng lagi. Sige lang, Jessa. Ayan na. Lalabas na si baby. Sige na. Hindi ko na kaya. Isa na lang. Mas mahirap kung ngayon pa tayo maghahanda para sa cesarean section. Ayan. Kanina pa lumabas ang tubig mo. Ayan, lalabas na. Ayan na. Bart, maupo ka muna. Kasi siguro kung makakapanganak ng maayos si Jessa. Pero Woody, bakit napakatagal? Ilang oras na siya sa loob ng delivery room. Hindi ko rin masasagot yan. Pero naroon ng doktor at inaasikaso naman siya. Pero bakit? Yan. Ayun, doktor, lumabas na. Bart, Ay, nakapanganak na si Jessa. ha? Magiging okay din siya. Kailangan lang ng pahinga at least 2 araw dito sa ospital. Yung baby namin, ang anak namin. Doktor, bakit po? May problema ba? Meron. Uh, Patay na ang bata ng isilang ni Jessa. Hindi. Hindi totoo yan, doktora. Hindi totoo yan! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Hindi. Bart, pangatlo na yon. Dapat 3 na anak natin, pero sa una't pangalawa nakunan ako. Itong pangatlo na ipagbuntis ko siya hanggang 9 na buwan. Pero bakit kailangang mamatay siya sa akin magsisilang? Bakit, Bart? Jessa, lakasan mo loob mo. Hindi na ako pwede magbuntis pa. Lagpas 40 na ako. Magiging mapanganib na yon, Bart. Tama na. Makasasama sa yung labis na pag-iyak. At anong gusto mong maramdaman ko, Bart? Matuwa? Matuwa dahil naranasan ko magdalang tao ng 9 na buwan? Naramdaman ko ang isang buhay sa akin sa napupunan. Naramdaman ko kung paano siya sumipa at gumalaw. Naramdaman ko ang kasabikan at makita siya at maalagaan. Pero sa araw ng aking pagsisilang, lumabas siyang wala ng buhay. Jessa. Sana namatay na rin ako. Sana lang mawalan ako na malay kagabi. Hindi na ako nagising pa. Huwag mo sabihin yan. Mahal kita. Mahal na mahal kita.
Pero hindi na kita mabibigyan ng anak, Bart. Nalulungkot din ako, Jessa. Pero malalagpasan din natin ito. Ang mahalaga sa ngayon, ligtas ka. Buhay ka. Pero wala na si baby. Alam ko. At masakit din ito sa akin. Gusto ko siya makita, Bart. Gusto ko mayakap ang anak natin. Anong plano nyo, Bart? Pagkalibig kay baby, magbabakasyon muna kami. Bakit hindi pa dun sa nabili mong bahay bakasyonan? Alam kong sorpresa mo yung kay Jessa. Hindi pa tapos ang pagpapaayos ko ng basement doon. Kung ganun, huwag niyo munang gamitin ng basement. Ang kabuuan ng bahay ay maayos na at maganda na. Makabubuti kay Jessa ang sariwang hangin at tahimik na kapaligiran doon. Kung sa bagay tama ka, Woody. Sasamahan ko kayo para kung ano man ang kakailanganin pa, matutulungan ko kayo. Salamat. Pareho na kaming ulila ni Jess. Kami na lang talagang dalawa. At sa nangyaring ito, hindi ko alam kung kaya ko siyang tulungang mag-isa. Dahil malungkot din ako. Bigong-bigo ang pakiramdam ko. Saan ba talaga tayo pupunta, Bart? Magbabakasyon. Saan? Basta, sorpresa ko ito sa'yo. Matagal ko na itong inaasikaso. Pero sabi nga ni Woody, ito ang tamang panahon para pumunta tayo ron. I'm sure, Jessa, magustuhan mo doon. Gaano tayong katagal doon? Ilang linggo siguro, hanggang 1 buwan. Basta kung kailan kaya mo nang bumalik sa trabaho, babalik din tayo sa Maynila. Ito ang bahay bakasyonan? Oo, Jessa. Ito yung property na binili ko. Ang sabi ko sa'yo, lupa lang. Pero ang totoo, may nakatayo ng bahay. Pinaayos kong ilang bahagi para maging komportable sa'yo. At kay Baby Sarah. Pero Bart, maraming salamat, ha? Gusto ko ang lugar. Pati ang kabuuan ng bahay. Halika. Gusto ko na makita ang loob ng bahay. Akin na ang mga bag nyo. Dadaling ko sa itaas. Naroon ang master's bedroom. Sino kayo? Aba, Bart, may tao dito sa bahay. ikaw ang sino? Kami may-ari nitong bahay. Anong ginagawa mo rito? sino ka? Bakit narito ka sa loob? Talaga bang kayo ang may-ari nitong bahay? Oo. At kung ayaw mong ipadampot kita sa pulis, umalis ka na rito. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Bukas ang bintana sa likod. Doon ako dumaan. Umulan kagabi ng malakas. Wala akong masilungan. Natakot ako. Madilim ang paligid. At ito lang ang pwede kong silungan. Sino pa kasama mo? Wala. Ako lang. Ako lang talaga. At wala na ako ibang mapupuntahan. Pasensya na talaga. Sana, huwag niyo muna akong paalisin. Dahil wala na talaga akong mapupuntahan. Bakit ganito ang mga tao dito? Nakatingin lang sa atin. At lahat sila may bende sa katawan. Kung hindi sa leg, sa braso. O kaya sa ulo. Nakakapangilabot. Anong bibilhin niyo? Magandang araw. Ito lang bang grocery sa lugar na ito? Oo. Pwede kayong pumasok at pumili ng gusto niyong bilhin. Ako nga palang ni-ari at kahero nitong grocery.
Wala ako ibang tauhan dito eh. Pero ang mga taong yan, bakit sila nakaupo lang at pare-parehong may benda sa katawan? Huwag niyo silang pansinin. Nagkasakit ang mga yan. At tinutulungan ko sila. Mamaya ay oras ng pagkain para sa kanila. Pero, hindi ba nakakahawa ang sakit nila? Hindi. Ay, sige na. Pumili na kayo ng gusto niyong bilhin. Babalik na ako sa kaha. Oh, tayo na. Sandali. Kayo ba yung nakabili sa bahay ni Abigail? Abigail? Sinong Abigail? Binili kong bahay namin sa pamilya Bisono. Alfred Bisono. Pamangkin siya ni Abigail. Sa kanya pala napasali ng titulo. Siguro ka. Buhay pa si Abigail. Yan ang usap-usapan dito sa aming lugar. Dapat ba kaming matakot? Binili ng asawa ko ang bahay sa legal na paraan. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Kung ganon, ano? Si Abigail, namatay nung araw ng kasal nila. Nilunod siya sa sapa. Malapit sa bahay niyo. Ha? Pero wala namang natagpo ang bangkay. Kaya marami ang naniniwalang buhay pa si Abigail. Tama na. Kagagaling lang ng misis ko sa ospital. Huwag mo siyang takutin. Pasensya na, ha? Mabuti nang alam nyo kung sinong orihinal na may-ari ng bahay ninyo. Tayo lang dalawa ang narito ngayon. Anong ibig mong sabihin? Matagal ka nang may gusto sa akin. Lagi kitang nahuhuling nakatitig sa akin. Edlin, huwag mo akong tuksuin. Baka hindi ako makapagpigil. Huwag mong pikilin, Woody. Ha? Dahil maaangkin mo ko sa oras na ito. Pero ako muna ang makikinabang sa'yo. Hindi! Isa kang vampira! 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 Hindi? Bakit? Sumisigaw ka ng vampira. May vampira si Edlin. Isa siyang vampira. Nanaginip ka lang. Wala dito si Edlin. Pero pakiramdam ko, totoong nangyari. Ano ba na panaginip mo? Naiwan kaming dalawa rito. Nilapitan niya ako. Inakit, tinukso. At nang yakap ko na siya, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig. Nakita ko mga pangil niya. Naku, panaginip lang yun. Sa sobrang pagod mo siguro kung ano-ano naglalaro sa isip Pero mo. parang totoo talaga. Hindi pwede maging vampira si Edlin. Tao siya. At kung vampira nga siya, bay dapat kahapon pa niya tayo kinagat. Mabuti pa, tulungan mo ako sa kusina. Magluluto ako ng ulam natin para sa tanghalian. Hiwain mo yung mga gulay. Sige. Si Bart. Nanguha siya ng kahoy sa gubat. Hindi kasi gumagana yung gas range. Kaya sa labas tayo magluluto. Nanguha siya ng panggatong kasama nga niya si Edlin. Dapat ginising niyo ako. Ako na lang sanang sumama sa kanya. Mas kabisado ni Edlin ang paligid. Ito lugar na ito. Para talagang totoong lahat. Ay nako, bumangon ka na nga riyan sa sopa at tulungan mo ako sa kusina. Sige, susunod na ako. Kinakabahan pa ako hanggang ngayon. Ramdam ko totoong... Ang leeg ko kumikirot. Ano ito? May sugat ang leeg ko. Parang may kumagat sa leeg ko. May naiwan akong grocery items. Anong naiwan mo? Yung mga noodles, nakapakete na siya, 4 na piraso. Ikaw pala yung nakaiwan. Oo. Sandali, kukunin ko. Wala na yung mga tao nakabenda ang ulot, leeg at braso. Siguro nga talagang pinakain lang sila nung may-ari nitong grocery. Hindi ka dapat naglalakad pag malapit na dumili. Ha? Saan ka galing? Bigla ka nalang lumitaw sa tabi ko. Kanina pa ako narito. Hindi mo lang ako napansin. Pero yung bata, yung dalagita, siya lang yung naabutan ko nakaupo dito sa tabi ng cash register.
Siya ang aking apo. Eto. Ay, Eto na yung naiwan mo. salamat ha. Sige, aalis na ako. Bilisan mo ang paglalakad pa Hindi ka dapat abutan ng dilim sa daan. Bakit? Pag sinabi ko sa'yo, hindi ka maniniwala. Kaya mas mabuting lumakad ka na. Bilisan mo, Jess, ha? Ano bang klaseng lugar to? Bakit ganito ang mga tao rito? Nakatingin lang sila sa akin habang naglalakad ako. At doon sa grocery, pilit na pinagmamadali ako makauwi ni Mang Samuel. Jessa, Ay! Sino yun? Saan galing yung tinig? umalis na kayo. Sino ka? Magpakita ka sa akin! Bakit tinig mo lang ang naririnig ko? Umalis na kayo bago mahuli ang lahat. Bakit? Ano ba ang pwede mangyari? Tigilan mo na ako. Walang ibang tao rito sa kalye. At hindi ka totoo. Wala akong naririnig. Wala! Oh, Jessa, namumutla ka. Ano nangyari? Wala. Yung naiwan kong grocery items, pakilagay na lang sa mesa, ha? Teka, mauupo na muna ako. Sige. Napagod ako sa paglalakad na malayo, eh. Hindi pa bumabalik si Bart at si Edling. Siguro marami sila nakuhang panggatong. Baka itinali pa nila yun. Oh, sige, magpahinga ka muna. Oo. Okay na yung lulutuing ulam. Isinalang ko na sa apoy. Kaya lang, kapag hindi pa dumating si Bart at Edlin, baka mahilaw ang karne kapag kinulang tayo ng panggatong. Darating na siguro si Bart. Teka, okay ka lang ba talaga? Para kasing may kinatatakutan ka eh. Sasabihin ko ba sa kanya tungkol sa tinig na narinig ko? Jessa, Baka isipin niya nababaliw na ako. Baka isipin niya dulot dito ng depresyon ko sa pagkamatay ng sanggol na isinilang ko. Jessa, nagsasalita kang mag-isa. Hindi kita maintindihan. Ano ka mo, Woody? Nagsasalita kang mag-isa. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Anong nakita mo? Abigail, naghari na ang kasamaan sa bayang ito. May mga sandaling gusto ko nang umalis, ngunit nangangako ako sa iyo hanggat hindi ko napapatay ang mga taong kumuha sa buhay mo. Hindi ako aalis dito. Hindi na ako makababalik. Kahit anong gawin mo, huwag mo sayangin ang buhay mo. Pero gusto kong ipaghiganti ang ginawa nila sa iyo. Iligtas mo ang iyong sarili. Pati ang bagong naninirahan sa bahay ko. Wala akong pakialam sa kanila. Isa pa, hindi rin naman sila naniniwala sa akin tulad ng iba pang naging biktima sa bayang ito. Huwag mo hayaang maghari ang kasamaan. Iligtas mo sila. Bigyan mo sila ng bawala bago muling lumatag ang dilim at dumanak na naman ang dugo. Malapit nang dumilim, Bakit kaya wala pa si Bart at Edlin? Hahanapin ko na sila. Hindi, wag, Woody. Wag ka umalis. Ha? Natatakot ako mapag-isa dito sa bahay. Oh, sige. Hintayin na lang natin sila. Woody, Oh. ang leeg mo. Oo. Nasugatan ako eh. Hindi ko nga alam kung saan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano? Pumipintig ang parting may sugat. Hindi mo ba nararamdaman yun? Ano? Pumipintig ito, Woody. Oo. Teka, oo nga. Ramdam ko nang ilapat kong daliri ko. Aray, ang ulo ko. Ha? Biglang sumakit. Woody, Jessa! anong gagawin ko? Paano kita matutulungan, Woody? Anong nangyayari sa akin? Woody? Gusto kong dukutin ang puso ni Jessa. Woody! Saan ka pupunta? Ano ba nangyayari sa'yo? Woody! Woody! Woody, bakit ba? Anong nararamdaman mo? Jessa, huwag mong piliting buksan ang pinto.
Huwag kang papasok dito. Pero, Woody, bakit ba? Para sa kaligtasan mo, huwag kang papasok dito. Ano ba nangyayari sa'yo, Woody? Woody! Woody! Okay. Relax na, Jessa. Relax. Ako na bahala kay Woody. Isasama ko muna siya sa labas. Namumutla siya. Oh, Edlin, please. Huwag mong iiwang mag-isa ang misis ko. Ako nang bahala sa kanya. Tayo na, Jessa. Kumapit ka sa akin. Huwag ka na matakot. Si Bart na ang kakausap kay Woody. Tayo na. Woody! Si Bart ito. Pasensya na, ngayon lang kami nakabalik ni Edlin. Ano ba nangyari? Ang sabi ni Jessa, may kakaibang nangyari sa'yo. At sa takot mo, nagkulong ka dyan sa kwarto. Sumigaw ka raw. Woody? Pare! Tol, ano ba? Ano ba nangyari sa'yo? Buksan mo na itong pinto, mag-usap tayo. Hayaan mong tulungan kita. Huwag kang papasok, Bart. Bakit nga? Ano nangyari sa'yo? Bakit parang nag-iba yung boses mo? Hindi mo ko dapat makita. Ano nangyayari? Sinisira mo ba, Dingding? Woody, ano ba? Huwag kang papasok! Woody! Sinisira mo ang bahay ko, ah! Hindi ko na gusto ginagawa mo! Hindi pwedeng makinig na lang ako habang sinisira mo ang kwartong ito! Oh, wala na siya. Sa bintana nga dumaan. Pinasag niya ang jealousy at sinira ang kahoy na harang sa labas. Woody! Saan ka pupunta? Woody! Halika. Dito ka maupo, Jessa. Nasaan yung lalaki? Magiging katulad na natin siya. Ilang minuto mula ngayon. Malapit nang lumatag ang dilim. Huwag kang mainip. Matitikman mo na rin ang sariwa niyang dugo. Huwag ka matakot sa amin. Ang kailangan lang namin ay ilang patak ng iyong dugo. Pumipiglas siya. Jessa, huwag ka matakot. Kami ay hindi bunga ng iyong guni-guni. Kami ay totoo. At hindi ka na dapat matakot. Dahil ilang sandali na lang, magiging katulad ka na namin. Magiging katulad ka na rin ni Woody. Kailangan takpan kong bibig mo para hindi mo matawag ang atensyon ng iyong asawa. Hindi ka namin pahihirapan. Relax lang. Hinihintay lang namin maging ganap ang dilim. At isa-isa na kami kakagat sa iyong leeg. Magiging katulad ka na rin namin. Mga taong dilim na walang kamatayan. Bitiwan mo siya! Hindi. Hawak niya ang krustipiyang pilak! Ilayo mo sa amin yan! Sino ka? Layuan mo ang babae! Layuan mo siya! Tayo na! Nakakapaso ang kinang kursipiho! Hindi ko na kaya! Babalikan ka namin, tanda! Nasusunog ang balag ko! Tayo na! Umalis na tayo dito! Tayo na! At ikaw, Jessa, sasama ka sa akin. Hindi ka naligtas dito! Tayo na! Woody! Nasaan ka ba? Bart, Edlin, ano ginagawa mo rito? Nasaan si Jessa? Hindi ba sabi ko sa'yo huwag mo siyang iiwan? kinuha siya ng isang matanda.
Ano? Sinong matanda? At bakit mo ibinigay ang asawa ko sa matandang yon? Hindi namin siya kayang labanan. Namin? Sinong namin? Kami. Kami ang tinutukoy ni Edlin. Teka, kayo yung may-ari ng nag-iisang grocery dito ah. Kami nga, Bart. Bakit kayo magkakasama? Dahil iisa na kami ng lahi. Vampira! Kayo yung mga vampira! At kailangan namin ng sariwa mong dugo upang... Huwag! Huwag kayo lalapit! Iampas kong kahoy na ito sa inyo! Higit kaming malakas sa'yo. Tatlo kami! Nag-iisa ka lang! Anong ginawa niyo sa asawa ko? Itinakas siya ng isang matanda. Oh. Kaya ang dugo mo ngayon ang titigaw sa aming uhaw. Hindi! Huwag kayong lalapit! Layuan niyo siya! Woody? Isa ka na rin sa amin. Halika, pagsaluhan natin ang iyong kaibigan. Huwag niyo siyang tatalawin. Woody! Nasaan ka? Tinig mo lang ang naririnig ko. Layuan niyo si Bart. Layuan niyo siya. Hayaan mo bang diktahan tayo ng isang yan? Wala kang magagawa kung gusto namin ang dugo niya. Meron! Patayin siya! Patayin! Batak mo na! Batak mo ka na! Umalis na ang tatlong vampira. Mula rito sa pinagkukublihan ko, kitang-kita kong iniwan nila si Woody. Tuguan ang kaibigan ko. Maaari ko na siguro siyang lapitan. Woody? Bart, bakit narito ka pa? Hindi kita pwedeng iwan. Iligtas mo sarili mo. Pati na si Jess. Sino sila? Ano nangyari sa'yo? Mga vampira. At isa na ako sa kanila. Woody, Umalis ka na, Bart. hindi kita pwedeng iwan. Babalik sila para tapusin kayo ni Jessa. Pero nawawala si Jessa. Hindi na kita matutulungan. Iligtas mo sarili mo, Bart. Paano ka? Maghihilom ang mga sugat ko. Nararamdaman kong bumabalik ng lakas ko. Pero kapag bumalik ang lakas ko, papatayin kita. Hindi ko gusto yun, Bart. Pero may kapangyarihang nagtutulak sa akin na pumatay ng tao. Ng taong hindi ko katulad. Isa na akong vampira! Abigail, narito na ang babae. Ilayo mo siya. Dalhin mo siya sa ligtas na lugar. Pero hindi pa tapos ang tungkulin ko. Sinabi ko na sa'yo, hindi na ako makababalik. Ilang vampira man ang patayin mo, mananatili na ako sa lugar na kinalalagyan ko. Hindi, Abigail. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalilipol ang lahat ng vampirang nasa bayang ito. Sino ka? Huwag mo nang alamin kung sino ako. Mas magiging ligtas ka rito sa ilalim ng lupa. Ilalim ng lupa? Oo, Jessa. Ako na lamang ang nalalabing tao sa bayang ito na hindi pa vampira. Hindi ko maintindihan. Ang pinagkukublihan natin ay basement ng isang lumang mansyon. Sira-sira na ang mansyon, kaya walang mag-aakalang may nakatira dito. Sinadya ko yun para hindi ako guluhin ng mga vampira, lalo na kapag lumatag ang dilim. Bakit mo ko isinama rito? Dahil kapag nanatili ka sa ibabaw ng lupa, kakagatin ka nila.
gagawin kanilang vampira. Pero ang asawa ko, hindi naman siya vampira. Wala na akong magagawa para sa kanya. Ikaw na lamang ang kaya kong iligtas. Hindi. Kailangan bumalik tayo sa bahay bakasyonan namin. Hindi pwedeng basta ako mawala. Hahanapin ako ni Bart. Sa sandaling ito, maaring nakagat na siya ng vampira. Latag na ang dilim. Hindi mo na siya matutulungan. Pero ikaw, matutulungan mo siya. Nakita ko kung paano natakot sa pilak na krusipiho ang mga vampira. Yung hawak mong krusipiho. Pero nang iligtas kita, 3 vampira lamang sila. At sa oras na to, marami na sila. Paano marami? Hindi ka ba nakikinig sa akin? Ang buong bayang ito ay puro vampira. Kung ganon, bakit ikaw? Hindi pa. Dahil marunong akong umiwas. Umaatake lang sila paggabi. Sa araw ay hindi lumalabas ang pangil nila. Mahina sila. Hindi ganap ang kapangyarihan. Kaya ba yung may-ari ng grocery, pati ng anak niya, mukha silang normal na tao na makilala namin? Oo. At si Edlin, siya ang namumuno sa kanila. Kung ganon, si Woody, ang kaibigan namin, siya isa na ring vampira. Oo. At siguradong ganun din ang Mr. Mao. Hindi yun pwede mangyari. Kailangan tulungan mo si Bart. Iligtas mo rin si Bart. Saan ako maghahanap? Saan ko sisimulang hanapin si Jessa? Siguradong sa sandaling ito, sinusundan na rin ako nila Edlin at ng mga kasama niyang vampira. Hindi ko kabisado ang lugar na ito. Maaari nila akong matuntun anumang sandali. Ikaw ba si Bart? Oh. Pero sino ka? Paano mo ako nasundan? Hindi ito ang oras para magpaliwanag. Sumunod ka sa akin. Bilisan mo. Sandali. Tao ka ba? Paano kung isa ka rin vampira? Hindi ako vampira. Dahil kung isa ako sa kanila, kanina pa kita pinatay. Pero sumunod ka sa akin. Naghihintay na asawa mo si Jessa. Dapat ay pinatay na natin si Woody. Kailangan ko pa siya. Siguradong maghihilom ang mga sugat niya. Siguradong babalik ang kanyang lakas. Dahil katulad na natin siya. Oo, pero mananaig na sa kanyang pagiging vampira. Kahit anong pilit niyang paglabanan ng naturalesa natin, papatay at papatay siya para sa sariwang dugo. Paano ka na kasi siguro? Ipinagtanggol nga niya ang kaibigan niya. Lumaban siya sa atin. Nakasisiguro ako, Samuel. Dahil ganun din ako nung simula. Nakalimutan mo na ba? Hindi! Ano itong ginawa niyo? Edlin, tulungan mo ako. Kalagin niyo pagkakatali ng ate ko! Kapatid ko siya! Kailangan namin ang kanyang dugo. Gaano karami pang dugo ang kailangan niyo? Ang buong bayan ng San Felipe, alipin niyo na! Huwag ang ate ko! Huwag kami! Anong tinutukoy mo, Edlin? Bakit kilala mo siya? Ate Abby, nangako ako aanib sa kanila. Basta huwag kanilang gagalawin. Hindi ko maintindihan. Magiging katulad nila ako. Walang kamatayan. Mga vampirang walang kamatayan. Hindi. Edlin, ano itong ginawa mo? Kung hindi mo siya ibibigay sa amin, lulunurin ko siya dito sa sapa. Mamatamisin ko pa mamatay kaysa maging katulad ninyo. Patayin na lamang ninyo ako! Hindi! Huwag! Ayaw mo rin siyang ibigay sa amin. Mas mabuti pa nga lunurin ko na siya. Hindi! Huwag! Huwag!
Nilunod niyo ang kapatid ko. Namatay siya na hindi ninyo nakuha ang sariwa niyang dugo. Sa simula, nagdusa ako, nagdalamhati. Pero ngayon, sinlamig na rin ang puso ko ang aking damdamin. Kaya na kasi siguro kang magiging kaisa na rin natin si Woody. Oo, Samuel. Hindi magtatagal. Papatay siya. Kakailanganin niya ang sariwang dugo upang manatiling malakas at bata. Jessa! Ako ito! Kasama ko si Bart! Bart! Jessa, totoong buhay ka at ligtas. Sa loob na kayo mag-usap. Mapanganib na manatili tayo dito sa labas hanggat madilim pa. Sino ka? Bakit mo kami tinutulungan? Utos ito ni Abigail. Si Abigail? Siya ang babaeng nagpapakita sa akin? Oo, hindi siya matahimik. Hanggat may nabibiktima ang mga taong pumatay sa kanya, hindi natatahimik si Abigail. Anong klaseng lugar ang bayan na ito? Bakit puro vampira ang tao rito? Isinangla ni Edlin sa kampo ng kadiliman ng bayang ito. Pero, bakit ikaw? Tao ka pa rin. Dahil gusto kong ipaghiganti si Abigail. Paano? Marami sila. Nag-iisa ka. Ikaw na rin ang may sabi. Hindi mo sila kayang takutin sa pamamagitan ng pilak na krusipiho kung sama-sama sila. Pansamantala silang natatakot sa krusipiho. Ngunit hindi ito sapat para sila malipol at tuluyang mapatay. Anong kailangan gawin? Tutulungan ka namin. Nabiktima na nila ang kaibigan kong si Woody. Gusto ko siyang iligtas kung may magagawa pa ako. Wala ka lang magagawa para sa kaibigan mo. Siya ay vampira na. Pero maliligtas mo ang kanyang kaluluwa kung malilipol natin silang lahat. Ituro mo sa akin, Abi. Ano ang dapat kong gawin para sila malipol? Lumikas ka na. Isama mo sina Jessa at Bart. Hahayaan mo na lang ang kasamaan nila. Langit ang hahatol sa kanila. Huwag mong ilagay sa mga kamay mo ang lahat. At hahayaan mo na lang ang ginawa nila sa'yo. May higit na makapangyarihan na hahatol sa kanila. Malapit na ang araw at oras. Hindi, Abigail. Kailangang ipaghiganti ko ang pagpatay nila sa'yo. Nakikiusap ako. Ikaw ang nagsilbi naming ama dahil maaga kaming naulila ni Edlin. Pero si Edlin, hindi na siya maililigtas. Gusto kong iligtas mo ang iyong sarili. Huwag mong mantsahan ng kasamaan ang iyong katauhan. Nawawala ang dalawang nilalang na nagtataglay pa ng malinis na dugo. Hindi sila pwedeng makalabas ng ating bayan na hindi nakikita ng iba nating alipin. May nagkukubli sa kanila. Pero sino, Edlin? Meron ba sa tingin mo ang taksil sa ating mga alipin? Hindi taksil, Samuel. Meron pang nalalabing naiiba sa atin. Tao pa rin siya at hindi pa nagiging vampira. Sino? At kung totoong hilala mo, nasaan siya? Saan siya pwedeng magkubli? Ituro mo sa amin, Abigail. Aalis lang ako sa bayang ito kung ganap kong malilipol ang mga vampira. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa paghahanga na bigyang katarungan ng aking pagkamatay. Ngunit ngayon, dumating na ang oras upang langit ang magbigay katarungan sa aking sinapit. Abigail. Kung talagang wala ng paraan para malipol sila. Abigail,
Ituro mo sa amin ang daan. Yung ligtas na daan para makalabas kami sa bayang ito. Samahan mo kami. Tulad ng ginawa mong pagsama sa akin noong nanganib ang buhay ko. Maihahatid ko lamang kayo hanggang sa aking handungan. Pagkatapos, kayo na ang bahala sa inyong sarili. Hantungan? Anong tinutukoy niya? Hindi natagpuan ang kanyang bangkay sapagkat matapos siyang lunurin, agad kong kinuha ang kanyang katawan. Inilibing ko sa lugar na walang nakakaalam. Kung ganon, Oh, iyon ang tinutukoy ni Samuel. Na kailanman hindi natagpuan ang iyong bangkay. Oo, Bart. Ngunit hindi na mahalaga ang nangyaring ito sa akin. Wala na ako. Nasa ibang lugar na ako. Ligtas na mula sa kuko ng mga vampira. Ngunit kayo ang kailangan makaalis sa bayang ito. Naamoy ko ang sariwang katawan ng tao. Dito sila dumaan. Buhay pa sila? Oo. Dito sila pumunta. Sila? 2 lalaki. 2? Oo. Pero si Woody nasa kampo na natin. Si Bart na lamang ang nalalabing lalaki na hindi pa vampira. Pero Edlin, sigurado ko, 2 sila. Parehong lalaki. Nawala? Alin ang nawala? Nawala ang amoy ng sariwang tao. Parang biglang binura. Ang hangin. Tinangay nito papalayo ang amoy ng aking sinusundan. Hindi. Paano natin sila matutunton? May paraan pa. Tawagin natin ang lahat ng kampon. Nasa dulo sila ng kabayanan. Tinatanuran ng daan upang hindi sila makalabas. Kung ganun, baka nandun sila. Doon sila patungo. Dito tayo. Iikot tayo sa bundok para hindi nila tayo makita. Sandali. Sandali. Napapagod na ako. Jessa, hindi tayo pwedeng huminto. Mahalaga ang bawat sandali. Pero napapagod na ako. Lakad-takbo ang ginagawa natin. Sige, magpahinga muna tayo. Magkubli tayo dito sa... Bart! Woody! May mga kasama siya, Bart? Hindi! 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 Woody, wag! Kaibigan mo kami! Ang pilak na krusipeo. Eto, may isa pa akong hawak. Itapat mo sa kanya, Bart! Layuan niyo kami! Papatayin nila tayo! Magpakatatag ka, Jessa! Abigail! Tulungan mo kami! Kahit sino tawagin nyo, hindi na kayo makalalabas sa bayang ito. Woody! Kaibigan mo kami! Hindi na siya ang dating si Woody! Itapat mo ang krusipeo sa kanila! Ang liwanag na nagmumula dito ay pansamantalang bubulag sa kanila! Bart, kayo na! Ito! Tingnan ninyo! Tayo na! Kailangan makalayo tayo bago magbalik ang kanilang palingin! Tama na! Huwag niyo akong patayin sa takot! Hindi ko na kaya! Jessa! Hawak kita! Tumakbo ka lang! Huwag kang magpapatalo sa takot! Hindi ko na kaya! Mamamatay ako sa takot! Malayo pa ang tatakbuhin natin! Jessa, magpakatatag ka! Nasaan si Abigail? Bakit hindi niya tayo tinutulungan? Lagpas na tayo sa pinaglibingan ko sa kanya. Lagpas na ang hantungan! Paano na? Hanggang saan tayo tatakbo? Paano natin malalaman kung ligtas na tayo? Jessa! Jessa, kidlat lang yun! Huwag kang matakot! Pero napakalapit sa atin na kidlat! Muntik na tayong damahan, Bart! Bart! Jessa! Hindi lang ito kidlat! Tingnan nyo doon sa ulap! Ano yung maliwanag din nasa ulap?
Anong kababalagan ito? Tayo na! Magpatuloy na tayo sa pagtakbo! Hindi kayo makakaalis dito! Magiging katulad namin kayo! Hawakan niyo sila! Hindi! Huwag kayong lalapit! Hawak pa rin namin ang krusipiho! Matakot kayo sa Diyos! Walang Diyos! Hindi totoo ang Diyos! Dahil kung totoo siya, hindi niya papayagang mamatay si Abigail! Ang relihiyosa kong kapatid! Ang walang kwenta kong kapatid! Oh! Hindi! Nasisilaw ako! Ay! Wala akong makita! Ah! Sobra ng inyong kasamaan. Bart! Ano nangyayari? Isang anghel! Anghel ang nakita nating maliwanag! Abigail, ikaw ba ang gumawa nito? Si Abigail ay nasa piling na ng ama. Hindi! Isa ka lamang guni-guni! Hindi ako guni-guni. Ipinadala ko rito sa lupa para tapusin ang inyong kasamaan. Huwag mong tingnan! Huwag mong tingnan! Oh, wala na sila. Naging abo lahat. Paano naging abo? Tingnan mo, Jessa. Puro tumpok ng abong paligid natin. Patay ng lahat ang mga vampira. Tama si Abigail. Langit ang tatapos sa kanilang kasamaan. Sumama ka na sa amin. Wala nang dahilan para manatili ka sa bayang ito. Meron. Ha? Meron pa ring dahilan. Nag-iisa ka na. Wala nang ibang tao rito. Nag-iisa na nga siguro ako. Pero alaala ni Abigail ang bumubuhay sa akin. Ligtas na kayo. Sige na. Bumalik na kayo sa inyong mga bayan. Natupad ko na ang gusto ni Abigail. Ang maligtas kayo. Hindi ako aalis dito. Dito ko na hihintayin ang aking huling hininga. Sigurado ka? Oo, Bart. Ha? Sige, lumakad na kayo ni Jessa. Kung dumating na ang sandali na ako'y lilisan sa mundong ito, gusto kong manatili sa bayang ito kung saan nakahimlay din ang labi ng mahal kong ampon, si Abigail. Parang bangungot lamang ang naganap kina Jessa at Bart. Ngunit ramdam nilang ito ay isang katotohanan sapagkat tuluyan na rin natubok si Woody, ang matalik nilang kaibigan. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang, huwag mo akong patayin sa takot. Sa isa na naman, gabi ng lagi.